Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito nagsubaybay sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Nandito naman ako sa ngayon, kitag-sample puriba sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Bago ang patuloy ko, kasabong magpasalamat muna ako sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you talaga sa pagsubaybay nyo, sa pagpanood sa aking mga content, sa dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Pakilala ko muna to sa inyo kasabong. Ito siya, ang mga sisiw na bilis ng dilakihan nung doon ko sa bahay nakalagay. Ano na siya, 3 buwan na ito. Ito siya, cruises ko lang din ito ng gusto dito, kaya ang dami ng katawan niya, sakto sa sukat ito. Tingnan nyo sa paa. Ito pa lang may advice ko sa inyo sa umaga na ito ngayon tungkol sa pag-alaga ko ng manok. Ang ginagawa ko kasi, kahit hindi breeding season ngayon, may ganito ako, may kasunod pa nito. Kasi mayroon ako talaga nga ginagamit na ilahin na dalawa nga naglilimlim. Kahit ginagamit ko yan, pinalimliman ko ang mga itlog sa mga pili kong inahin na ginagamit kong panglaban kapag hindi breeding season. Ito na siya. Ito na 10 puriba ko sa inyo. Basta tuwing breeding season, hindi pinaka-incubate ko. Maramihan yan ang itlog yan na ihatid ko sa incubator. Ngayong hindi breeding season, ginagamit ko naman ang mga inahin ko nga naglilimlim. Yung dalawa. Kaya ito na sila. Diba malaking bagay. Ang ginagawa ko nga mayroon akong inahin na ni permanente na gialagaan na naglilimlim. Yan ang naka-advantage kapag tayo nag-alagag manok. Pag mayroon tayong naglilimlim, kahit hindi breeding season, hindi tayo mawadaan ng mga sisiw. May sumunod pa nito. Yan yun. Basta hindi lang lugon ang inahin, pwedeng. Huwag lang yung lugon na lugon, kasi sayang lang din kung palimliman nyo, karamihan walang similya. Yan, ang totoo, pinagdaanan ko na yan. Kaya dito sa pag-alaga ko ng manok, sa mga obserbasyon ko, pinag-aralan ko yan. Kasi sayang ang mga itlog sa mga quality natin ng mga inahin kapag hindi breeding season. Kasi karamihan yan, hindi naman natin masyadong tawag ito, iniisip na pag-ipunin natin yan parang maipa-incubate. Kasi ang ginagawa talaga dito sa nag-alagag manok, nag-breed, kayang may season pagpalahi ng manok. Kagaya ngayong tag-ulan, kung may naglilimlim na inahin sa'yo, magpisa pa rin yan. Kahit ilan-ilan mayroon talaga tulad ko. Tulad nito, may kasunod pa ito. Kaya hindi tayo basta-basta na maubusan ng mga sisiw. Kasi ang mga sisiw, yan ang pinaka-importante. May magulang tayong mga manok, may istag tayo, may kasunod. Katulad nito, may sumunod na sisiw. Para yung mga sisiw naman yan, na mga maliliit pa, iyan naman ang pangpalit sa mga manok natin na ginagamit sa laro sa labanan, na minsan yung iba nanalo patay, yung iba naman tabla, yung iba nanalo, tapos pag nilaban natin ulit natatalo. Kayang may kasunod, importante, kasi parang hindi tayo maubusan ng mga panglaro panglaban. Yan ang purpose sa pagpalahi ko ng manok, nga nagprosige talaga ako nga magsarili ako ng breed, papalahi ng mga manok, para din na hindi ako mapag-iwanan sa kapwa ko maghilig mag-alaga ng mga manok din. Kasi kung anong mayroon sa kanila sa mga farm, sa mga malaking farm, mayroon din ako. Kasi hindi naman ako masyadong tao na pinipikid ko ang budget sa kanila ko, lalo na kung gagamitin kong materialis. Pinag-ipunan ko talaga yan, binibili ko talaga yung mga mahaling materialis, kasi doon ako kumukuha sa kilala talagang magsabong, nag-entry ng mga derby. Yan ang kinukuhaan ko, mga lahi. May kamahalan nga, pero maganda naman ang kalabasan tulad nito. Tingnan nyo ang figura, saka sa kulay, sweeter ito siya.
Boston sweater na process ito siya. Yan. Yun yung sa sukat. Hindi naman ako luging-lugi sa kalabasan sa i-produce mga anak kahit mahal ang pagkabili ko sa aking mga materialis. Kasi bukod na ilaban ko, mag-entry-entry ko sa mga sabon packet, lamang sa panalo kaysa talo. At saka kung mag-out magbinta ko, madaling mabili. Lalo na kung ganitong kulay na pagkakulay. Kulay sa mga sweater. May bandera din ako pag magpagtog balahibo dahil 3 buwan pa lang ito. Mahigit 3 buwan ito. Yan siya. Kaya lagi kong nasabi sa inyo nga, pinaka-importante dito, ibigay natin ang kumpletong vitamins, kalinisan sa paglagyan natin parang hindi mabansot, mabilis masiglakihan, malusog ang pangatawan nila. Hindi tayo lugi sa ginagastos natin. Kung gusto tayong mag-awat magbinta, madaling mabili, maibalik ang balik patuka puhunan natin sa mga feeds na binibili natin. Kung makapagbinta tayo, pagkatapos kung maglaban tayo, hindi tayo argabyado pagdating sa basan sa manok natin dahil alagang-alaga, hindi sakitin ang ating mga alagang manok. Ang sikreto lang nito sa pag-alaga ng manok na mapagkamit natin ang lamang tayo sa panalo kaysa talo, nasa pag-alaga yan, sa pag-conditioning natin yan, at saka sa pagpalahi, pagpili ng dugo ng linya ng mga mananalo talaga. Kasi parehas mga galing ang mga manok ngayon. Wala namang nagmamanok ngayon na hindi magagaling. Pero ngayon pagalingay na rin sa pagpalahi, pag-isip kung ano ang dapat natin gagamiting linyada rin na pang laban sa nagmamanok ng politik, parang makamit din natin ang hindi puro talo, lamang tayo sa panalo kaysa talo kung mari. Yan lang, thank you sa pagbanod uli. Bukas naman uli, ibang topic naman ipapaliwanag sa inyo. Ulitin ko, thank you sa inyo nga lahat taga-subaybay sa akin channel. Yan lang.